Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyoin. Mga kapatid, mga kapanalig, ngayon nga po ay nasa ika-33 linggo na tayo ng karaniwang panahon or 33rd Sunday in Ordinary Time, at tayo ay patapos na halos sa ating liturgical calendar B, at sa susunod na linggo ay ang Christ the King na po, at papasok na po tayo sa panibagong season or liturgical calendar po na pasisiyahan po natin yan sa panahon po ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong tagapagligtas, ikaw ay babalik sa wakas ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong mananakop, tangi ikaw ang may hawak ng aming pangkasalukuyan at panghinaharap. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong mahabagin, tangi ikaw ang simulain at hantungan ng aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa
Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng mga tinding kahirapan hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayang mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit, hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at iyo'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo'y ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. pabuhay sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa. Ngunit ang mga salita ko'y di magkakabula. Ngunit walang nakakalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mga kapanalig, medyo nakakatakot, no, ang ating mga pagbasa, pero hindi yun pananakot para sa atin, no? So sa tuwing ika-33 linggo or 33rd Sunday in ordinary time ay yun po ay pangpagising para sa atin, no? So before we end this liturgical calendar year, no, ay gayon din ay parang handa na din dapat tayo, no? So narinig na natin mula sa mga propeta, mas lalo na kay Daniel sa unang pagbasa, na kung saan ay nandun na nga, no, sinugo na nga ang Anghel Gabriel, no? So ibig sabihin, nalalapit na nga ang pagtatapos. Mas lalo na nga ngayon po sa ating ebanghelyo mula kay San Marcos ay patungkol nga din po doon, no, na kung saan ay gumagamit ng ilan sa mga sinyales, simbolo o mga allegory ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pananalita, no? So yan. Pero mga kapatid, mga kapanalig, ang tanong ay, handa ka na ba? No? So are you ready? No? Yung mga ganyan. Kasi po, kung babalikan natin, natatandaan niyo po ba kung saan kayo at ano yung ginagawa natin, no? Nung i-anunsyo ng ating dating Pangulo noong March 16, 2020, no? Pandemya po yan, na ang buong Luzon ay sa ilalim po ng lockdown. Ako po during that time ay nasa Davao. Kailangan kong bumalik ng Agusan del Sur para iuwi yung mga estudyante. We're on the retreat during that time, no? So yun yan. Nakisabay rin po ba kayo sa mga panic buying, sa mga groceries, sa mga palengke during that time para bumili ng mga supply na I think na pwede sa isang buwan, no, yung ganyan. At sa mga sandamakmak na face mask, di ba? Mga alcohol nagkakaubusan during that time. Isa rin din po kayo sa mga nagsitawag sa kanilang mga kamag-anak para pauwi na kaagad, no, at para sama-sama habang nasa lockdown kayo, no, yung mga ganyan. Paano kaya yung napakalit na bahay pero 19 kayo na miyembro doon sa tahanan, no? Yan. Alalahanin niyo pong mabuti. Ano-ano ang mga ginawa ninyo nung araw na iyon, no? Marahil yung iba diyan panay TikTok, panay vlog during that time. Sa karanasan ko sa loob ng ilang taon bilang isang guro, no, isa marahil ang katagang ayaw na marinig ng aking mga estudyante is time's up, no? O di kaya pass your papers, no? So yan. Kapag malapit na ang deadline ng requirements ay malimit kong naririnig ang salitang cramming sa mga estudyante. Halos lahat po ay nagkukumahog, no? Nagmamadali halos lahat. Sa ating unang pagbasa, sabi ko nga kanina, narinig natin ang patungkol sa pagdating ng dakilang anghel na si Miguel, kapangalan ko pa. Hindi po ako yun, no? Huwag kayong kabahan, no? Pag ako'y narinig niyong dumating na ako. At ang pagkakataon ng kahirapang hindi pa nangyayari kailanman, no? Muling mabubuhay ang maraming mga namatay, the resurrection of the dead, na ang atin pong binabanggit sa tuwing dinarasal natin sa sumasampalataya ako.
Ang iba ay sa buhay na walang hanggan at ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan, no? Walang katapusan, I mean. Maging ang ating ebanghelyo ngayon ay tumutukoy din po sa huling panahon. Babalik ang anak ng tao at susuguin ang kanyang mga anghel upang tipunin ang mga hinirang ng Diyos. Kung ininyo pong papansinin, patapos na ang ating isang taon na liturgical calendar, no? Sa susunod po na linggo ay gugunitain po nga natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Panibagong yugto na naman po ng ating haharapin bilang isang simbahan. Malapit na rin po matapos ang taong 2024, no? Panibagong kabanata na naman ang naghihintay para sa atin. Kaya po sulitin po natin ang nalalabing mga araw na ito sa ating kalendaryo upang makapagnilay pa, no, at makapagsuri ng ating budhi, no, at balikan natin ang mga araw, linggo at buwan na nagdaan sa taong ito. Tanungin natin ang ating mga sarili, no. Let us ask ourselves, no, kung makakatagpo ko ang aking Panginoon at Diyos sa oras na ito, ako ba ay handang humarap? Na ganoon din, maririnig ko ang times up ng Panginoon para sa akin. Sabihin sa atin ng Panginoon na times up na, ready na, kukunin na kita. Sobrang bait mo kasi, yung mga ganyan, no? Hindi. Pero ganun talaga, haharap talaga tayo sa paghuhukom ng ating Panginoon Diyos. Sinisikap ko bang panatilihin ang aking disposisyon at na handang makaharap ang ating Panginoon? Kapag narinig ko na ang pass your papers, makapagpapakita ba ako sa Panginoon ng talaan ng mga nagawa kong kabutihan sa aking kapwa? Hayaan pong iwanan ko po kayo sa ilang mga mungkahi na para upang mapaganda at mapahanda pa natin ang ating sarili. Gamitin natin yung salitang handa, paggayak, no, sa ibang mga malalalim na Tagalog. So para natin mapaghanda ito, we should always remain in the state of grace. Nasa estado tayo ng grasya, no? Ibig sabihin, panatilihin natin ang kadalisayan ng ating kaluluwa, ng ating puso, no? Gaya ng tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag. Nilinis tayo doon. Bagamat isang beses lamang yon sa isang taon ang inaatas sa atin ng inang simbahan, mabuti pong ugaliin natin ang pagdalo, no? At yun din, maski sa isang beses sa isang buwan, ang sakramento naman po ng reconciliation o pakikipagkasundo, kumpisal, di ba? I think sa atin ang ginagawa nga natin kapag may Lenten recollection, may Advent recollection, pero kapag alam nating nakagawa tayo ng kasalanan, huwag kayong mahihiyang magtanong, sabi nga sa commercial, no, sa pare, at yun din makisuyo kung pwedeng magkumpisal, no? So yan. So kung nagmamadali ang pare, pagpapasensyahan niyo na po, no, yung mga ganyan, kasi may mga sangang-sangang schedule, yung mga ganyan. Sige. Kung talaga po tayong seryoso, no, sa ating malinis yung ating sarili, no, so kagustuhan natin na dapat tayo ay palagi nasa estado ng kabanalan. Kung tayo ay nakagawa ng mabigat ng kasalanan, alam nating mas kailangan natin agad na magkumpisal, no? Kung hindi naman mabigat, ay malimit nating dasalin ang pagsisisi. Kaya nga iniinganyo ko ang ating mga mananampalataya, ang mga magsisimba, hanggat maaari huwag pong late, no, pag nagsisimba. Kasi nandoon yung penitential right, no, na pag sinabing Panginoon, kaawaan mo kami, at least doon ay natin, no, nasasambit na natin yung ating pangungumpisal doon. Pero iba pa rin po ang pagkukumpisal, no, na sakramento ng pakikipagkasundo. So alalahanin din po natin ang sinabi po ng isang banal na si San Juan Maria Vianney, no? Ang ating mga kasalanan ay para lamang butil ng buhangin kumpara sa awa ng Diyos na para isang malaking bundok. Our sins are nothing but a grain of sand alongside the great mountain of mercy of God. Pangalawa, lagi nating i-examine, magkaroon ng pagsusulit, no? Pag ganun, pagdinilay ng ating konsensya, ng ating budhi, no, araw-araw, bago tayo mag-retire sa gabi, no? Ibig sabihin magpahinga, no? So yan. Ugaliin po nating balikan ang araw na papatapos na at suriin po natin ang ating budhi, no? Maaari nating gamitin ang mga katanungan na ito, no? So ito yung mga tatlong tanong. Anong mabuti ang nagawa ko ngayong araw? What good have I done today? Pangalawa, anong di mabuti naman ang nagawa ko ngayong araw? What wrong have I done today?
At pangatlo, ano pa ang maaari ko, mas mapagbuti ko pa ang aking sarili? What could I have done better this day? So yan, yung mga pwede nating itanong sa ating sarili. Pangatlo, kailangan natin mag-alat, magbigay ng regular na oras, panahon sa pagdarasal. Kanina ang umaga ay yung ating pagpapaalala ng Ebanghelyo, di ba? Widow, no? So maganda yung ating closing remarks sa ating 32nd Sunday or week, di ba? Kasi ng 32nd Sunday ng linggo ay yung tungkol sa balo, sa widow, na kung saan ay siya ay nagbigay, no, ng 2 kusing pero buong buo. Kaninang umaga, ang ating ebanghelyo patungkol din sa balo na nangungulit doon sa isang hukom na bigyan na siya ng tamang desisyon, hustisya doon, no? Tapat at sapat na hustisya doon sa hinihiling niya. No? Ibig sabihin, pagpapaalala sa atin na huwag tayong mamanghina sa ating pagdarasal. Ganon din tayo. We should allot a time para sa ating Panginoong Diyos. No? Pagsumikapan natin talaga na magkaroon tayo ng oras na makausap ang Diyos. No? Sabi ko nga kaninang umaga, ay dapat ang ating ugnayan ay hindi lamang casual, no? Na dapat inuupuan natin, 'di ba? Pag sinabing ng host, 'di ba? Sige, upo tayo. Ibig sabihin, may malalim na pag-uusap. Sa malalim na Tagalog, yan po yung pakikipagtalamitam. Ibig sabihin, malalim na pagkikipag-ugnayan ang ibig sabihin niyan, no? So hindi lamang ang prayer ay sa para paghiling, bagkus nandun yung thanksgiving, di ba? Yung acts natin, ACTS, no? Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Dapat nagagawa natin yan sa ating pagdarasal, sa pagpapanalangin, at kumikilos ito sa kabutihan. Kasi walang kwenta ang ating pagdarasal kung tayo ay nakakagawa pa rin ng kasakitan sa ating kapwa. So we should allot a time para sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagbibigay palagi sa atin ng panahon at oras. Pangapat, deny yourself and take up your cross. No? Winika ni Jesus na sino mang ibig na sumunod po sa Kanya ay tumanggi sa Kanyang sarili. No? Denying of yourselves. Pasanin ang Kanyang cross at sumunod sa Kanya. Tuklasin natin muli ang kagandahan ng pagkamatay sa sarili, no? Mortification, ang ibig sabihin nito sa Ingles. Ito ay tumutukoy sa mga kusang loob nating ginagawa upang itakwil ang mga bisyo, mga vices, no? At mga masasamang gawi, sinful habits. Maaari nating simulan ito sa maagap na paggising sa umaga kung tawagin heroic minutes. Sanayin natin ang ating sarili na tumayo agad pagkatunog pa lamang ng ating alarm clock. Yung iba kasi, pagkatunog, patay. Yung mga ganyan, tulog agad, no? Hindi pa bumabangon yon. So isa itong paraan ng pagpapakita natin na tayo ay talagang seryosong magbabagong buhay at tahakin natin ang landas doon sa kabanalan. So katulad ng ginawa ng mga apostoles, they denied themselves, no? At sumunod kay Jesus at pinasan ang kanya-kanyang mga cross. Lastly, panglima, yearn to be of service to others. Laging maglilingkod. Nasusulat, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. No? Hindi natin maaaring sabihin na mahal natin ang Diyos kung hindi natin mahal ang ating kapwa. Remember our 2 golden rule, no, ng ating commandments, no? As you love God, no? Tapos ganun din, love your neighbor, no? So yan. Ang pagtulong po, or ganun din, maglaan po tayo ng panahon naman na paglingkuran ang ating kapwa. Kaya nga sabi ko kanina, walang kwenta ang pag-aalat natin ng oras sa pagpapanalangin at lagi natin din nagdarasal kung hindi rin tayo mag-aalat naman ng oras o panahon sa paglilingkod o paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lamang natin ginagawa kung nais natin, kundi isang tungkulin na dapat nating tutuparin, no? Hindi yung parang naisipan mo lamang yung mga ganyan. Bagkus, you will always do the choice or choosing in helping others because that is our expression ng ating pagmamahal sa Diyos. So, upang mas mapaghandaan natin, nating makaharap ang ating Panginoon Diyos, anong mang oras, alalahanin natin ang salitang paghahanda. Sa English ay ready. So yung sinabi ko kanina,
R-E-A-D-Y. R, remain in the state of grace. E, examine your conscience daily. A, allot regular time for prayer. D, deny yourself and take up your cross. And Y, yearn to be of service to others. Mga kapatid, mga kapanalig, nawa ay makatulong ang mga mungkahing ito dahil kapag tayo ay tinawag na, kapag oras na natin, no, pag time's up na, no, hindi na yun parang isang larong bata na maaari natin sabihin, time's up muna, Lord, no, mga ganyan. Kundi kung oras mo na, oras mo na. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, handa na ba kayo? Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmula pa rito at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating lahat na maging handa sa pagdating ng Panginoon. Bunsod ng tiwalang tayo ay tutulungan niyang makatagpo siya ng maluwalhati ating sambitin. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mahanda nila ang bayan ng Diyos na maging esposa ng Kordero, dalisay at kaaya-aya sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga pari at mga namanata sa Diyos, upang maging masigasig sila sa paghahanda para sa pagdating ni Kristo sa wakas ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang ibuhos nila ang kanilang talino at lakas para maihanda ang ating daigdig sa muling pagbabalik ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, upang makatagpo nila ng maligaya at mapayapa si Kristong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa lingguhang Eukaristiya, upang lumago tayo araw-araw sa paghahanda ng ating mga sarili para sa pagbabalik ni Kristo at talagang magsikap na mapuspos ang ating daigdig ng pag-ibig, ligaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga magulang na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak, naway makatagpo sila ng suporta mula sa kanilang pamayanan at makatanggap ng kapayapaan at katiwasayan mula sa Espiritu Santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maluwalhating Diyos, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maluwalhati, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang mapuspos kami ng walang kupas na sigasig para maihanda ang aming sarili at ang lahat ng aming makakasalamuha sa buhay na ito para sa maluwalhating pagbabago ng daigdig sa pagbabalik ng aming nililiyag ang iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang
mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinuha kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Oong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, aming mahal,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Ernesto naming Obispong Tagapangasiwa, ng Tanang Kaparian, mga relyoso at relyosa, at ang aming lingkod simbahan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang Birhen ng Veritas. Kaisa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum cum ipso en ipso, est ibi Deo Patri omnipotendi, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Nang may pagkumbabang puso, tayo ay magbigayan ng tanda ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Peace be with you, mga kapanalig.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, ito ang pusong handang tumanggap ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad naman na yan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kalwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Sa yugtong ito, alalahanin natin ang lahat ng mga namayapang mahal natin sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria
at ni Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan upang sundin nila ang kalooban mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapatin mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naihahain na natin ang banal na misa, tumanggap kayo ng pagpapala mula sa Diyos, humayo kayo at ipamahagi ang pagpapalang iyan sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,